Hello mga ka-busy mind. So ngayon nag-install tayo ng electrical actuator. So sa solenoid valve ito. Yan. So ang function nito, ito ay mag trigger sa ating FM200 na cylinder. May pin ito sa loob. Yan. Bubuksan natin yan para makita natin yung sa loob. So, yan. Yang nasa loob, yung pin na yan, kapag nasupplyan na ito, itulak niya yung nasa loob ng ating cylinder dahil na mag-release ito ng gas suppression. Yan. So, yan ang ingatan natin kapag nag-install tayo dito. Hindi pwedeng mag-testing tayo na nakakabit ito sa ating cylinder. So, kailangan bago tayo mag-testing ay dismantle muna natin ito. So, ang pag-testing dito, titingnan lang yung pin sa loob. Kapag nasupplyan na yan, puputok yan. Lumabas ng ganyan kahaba para itulak niya yung butas dito sa loob. May lock dyan sa loob. Yon ang dahilan na mag-release na yan ng gas suppression. Yan. Papunta yan sa taas. Yan. May nozzle yan sa taas. Yan. Dito dadaan ang gas suppression. So, ang actuator valve na ito ay 24 volts. So, kailangan ng supply dito. So, titingnan natin sa diagram. Black at saka white lang ang kailangan na cable dito sa termination yan. So, may switch din yan. Control. Yan. So, ang tawag nito ay extinguish and disable. Yan. Manual disable. So, kapag naka-off dito, so, hindi gagana ang ating actuator valve. So, safety switch ito. Pwede nating i-off dito kapag nag-testing tayo. So, mas safety talaga kapag tinanggal mo itong actuator sa cylinder. Yan ang pinaka-safe na gagawin. Kasi itong switch, hindi natin malaman na mag-failure pala ito or may electrical na error. So, posibleng aksidente tayo. So, yan ang tandaan natin sa pag-install ng FM200. Okay? Kung may idea din kayo sa mga gas suppression or sa fire alarm system, pakishare naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.